God is good all the time. Luma na daw yan. Ito ang bago. God is good. Ang sagot nyo, sobra-sobra. Sobra-sobra. God is good. God is good. Sobra-sobra. God is good. Oh, hindi na sumobra ang energy ninyo. God is good. Sobra-sobra. I want you to go around for 30 seconds and kung kakilala nyo yan, yakapin ninyo. Kung hindi nyo pa-close, fist bump. Ito pa yung fist bump. Ganyan. And then tell that person, i-remind mo sa kanya, God is good. Kasi pumunta yan dito, may pinagdadaanan. Remind mo, go ahead, 30 seconds, go! God is good! God is good! God is good. Sobra-sobra. God is good. Sobra-sobra. Sobra-sobra. God is good. Come on. Greet as many people as you can. We are family. Batiin mo yan. God is good. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's give the Lord a big, 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 big hand. Let that be a reminder na whatever season you are into now, whatever situation you are into now, isipin mo yung sitwasyon mo ngayon, always believe that God is good. Sobra, sobra. Amen. I would like to greet those who are joining us for the first time. Can you raise your hands? We want to welcome you in this community. Come on, wag po kayo maiyak. Welcome! Welcome. Welcome to the family. After the feast, kita-kits po tayo dito. I want to pray with you and talk to you and give you a gift. Yeah. So kita-kits po. Also, I would like to welcome those who are joining us online sa Facebook at sa YouTube. Marami pong salamat. If ever you are a first-timer sa ating Feast at Home, paki-comment naman po sa my comment section, hashtag first-timer and your location. Our online servants, Feast at Home servants, will welcome you. And we are praying one day, makasama namin kayo dito sa Gorings. Kasi grabe, iba yung vibes dito. Iba yung saya dito. Pero as for now, because of the distance, dyan lang muna kayo. Relax lang kayo dyan. Again, welcome to Feast at Home. Welcome to Feast Dagupan. Pakisabi nga sa katabi mo, welcome! Welcome! Let's pray! If you have your novena to God's love, you can bring it out. Yung listahan ng dreams nyo, kung wala naman, it's okay. I would like to pray for your dreams. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, I pray for their dreams. Dala-dala nila yan dito, Lord, sa feast because they want to offer it to you. And Lord, grant them whatever they need for those dreams. Grant them the resources, the connections, the network, anything that they need, oh Lord. And Lord, we declare, in your perfect time, these dreams will come true. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's pray our favorite prayer at the feast. All together we declare at maniwala, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. Sigaw mo! I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Friends, this is the word of God that tells you He is good. Sobra-sobra. We honor the word. We sing. Thy word is
is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. This is the last session of our series. Anong title? Table talk. Table Talks. Last session na. For the past 6 weeks, ang pinag-uusapan natin, ano nga ba? Ano nga ba yung identity natin? Ano nga ba yung vision natin? Sino nga ba tayo as a community? And today, tatapusin natin yung series na to. Because next Sunday, we'll have a brand new series. At tatapusin natin ang series na to sa pamamagitan ng greatest commandment ni Jesus. Familiar? Familiar? Ito, i-refresh natin yung ating mga isip. Basahin natin from John chapter 15, verse 12. It says there, love each other as I have loved you. Basahin na natin. May announcement po ako, tanong nyo kung ano. I believe, parang beauty contest lang, ano? I believe this is the most important metric of holiness, for holiness. Ibig sabihin, ito yung holiness. Ito yung basihan ng holiness. Yung binasa natin na verse, yan yung ultimate destiny natin. Yan yung highest goal. Yes, ang goal mo magkabahay. Yes, ang goal mo magkakotse. Yes, ang goal mo masenso sa buhay. But your highest goal, ito, to love like Jesus. And today, our one big powerful message is this. Tanungin nyo kung ano. Pero wag nyo na akong tanungin kasi pre-nash na nila. Kita ko sa salamin eh. Love like Jesus. Paki-high five ang 10 tao. Sabihin mo sa kanya, love like Jesus. Come on. Love like Jesus. Love like Jesus. Love like Jesus. Love Ay, like naku. Jesus. Love Like Jesus. Jesus. Love like Jesus. Brother Bars, paano ako magmamahal tulad ni Jesus? Siguro iniisip mo to, Brother Bars, paano ako magmamahal ni Jesus? Mahirap ata yun. Imposible ata yun. Si Jesus kasi perfect. Ako mainitin ang ulo ko. Mainitin ang ulo ko. Konting ano lang, umiinit ang ulo ko. Paano ba ako magmamahal tulad ni Jesus? Perhaps ganyan din yung tanong nyo sa isip ninyo. Or, yan yung unang pumasok sa isip ninyo nung inapiran ka, love like Jesus. Love like Jesus? Parang ayaw mo nang maki-appear sa Kanya. Kasi di ba, mag-isip ka, paano ba magmahal tulad ni Jesus? Love like Jesus. Actually, totoo po yun, mahirap. Mahirap. Kaya nga, pakinggan nyo mabuti ito, kaya nga kailangan mo ng grasya ng Diyos. Kasi kung madali, hindi mo na kailangan ng Diyos. Ay, Manisha Katsyap, taga Pangasinan na. Kung madali yan, ang wala kailangan ng Diyos, madali na nga eh. Pero dahil mahirap, you need the grace of God. You need the church. You need a community. Kasi nga, para mas mag-guide tayo to love like Jesus. Pero ang tanong, what kind of church do we build? Anong klaseng simbahan ang binibuild natin? Anong klaseng simbahan ang pinapalaganap natin? Anong klaseng community or what kind of feast are we building? As we end our series today, babalikan natin yung topic natin o yung tanong na hinimay-himay natin sa previous talk. Ano yung tanong na yun? Tanong niyo kung ano. What does spiritual maturity really mean? Ano nga ba ang ibig sabihin ng spiritual maturity? At yan ang pag-uusapan natin for today. Are you ready to receive God's word? Let's pray. Father in heaven, thank you for the gift of the church. Thank you for the grace to love like you. Yes, Lord, mahirap, but because of the church, because of the guidance of the church, alam namin, Panginoon, we will love like you. And Panginoon, fill our hearts with your love so that we can share that love to others. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Let's sing to the word. Amen.
Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Amen. Let's give the Lord a big, 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 big hand. Love Him today. Please be seated, everybody. Habang papaupo ka, pakitignan naman yung katabi mo, sabihin mo sa kanya ulit, love like Jesus. Love like Jesus. Muli, kailangan nating balikan yung tanong na, what does spiritual maturity really mean? So, kung baga hihimay-himayin natin ulit yung tanong na yan, what does spiritual maturity really mean? Kailangan nating klaruhin yon. Sa likod po ba naririnig ako? Okay naman? Okay po. Thank you. Kailangan nating klaruhin yon. Bakit? Kasi ito po, kailangan nating klaruhin ano nga bang ibig sabihin ng spiritual maturity? Or, sa madaling salita, holiness. Kailangan klaro yan. Bakit? Ano nyo kung bakit? Because how we define spiritual maturity, how we define holiness, will define how we do church, will define what church are we building. Kaya dapat klaro yan. Kasi kung mali ang pagkakaintindi natin sa spiritual maturity, mali ang pagkakaintindi natin sa holiness, malamang sa agamang, we are building a wrong church. We are building a wrong community. Pakinggan niyo pong mabuti ito Kailangan tama yung ating meaning ng church. Kaya importante na malaman natin ano nga ba ang spiritual maturity. Ano nga ba ang holiness? O tingnan mo yung katabi mo. Holy ba yan? O tinawanan mo ulit. Ba't laging ganun? Pag tingnan mo yung katabi mo, tatawanan mo talaga. Kasi nakadepende sa meaning natin ng holiness, yung church, yung community natin na binibuild natin. Pakinggan nyo to If spiritual maturity means loving like Jesus, pakinggan nyo to, huwag nyo palagpasin, then the church must be first of all a band, a group, a community that love like Jesus. Kung ang ibig sabihin ng holiness, ang ibig sabihin ng spiritual maturity is to love like Jesus, hay nako, dapat tayong lahat will be a group, will be a church that loves like Bars? No. Loves like Marlo? No. Loves like Lawrence? No. Loves like Jesus. Nasusundan nyo? Meron ako ipapakitang picture sa inyo. Sure natin. Yan. Nakakalito minsan, di ba? Sino ba si ano dyan? Di ba sabi, pa-edit po. Same background sana. Magpapaspot the difference lang ako. Nung pinakita, nalito, sino ba si Derek dyan? Gano? Di ba, nakakalito. Minsan, listen to this. Minsan kasi, nalilito tayo sa religious maturity at spiritual maturity. Di ba? Akala natin, pag religiously matured ka, ay, spiritually mature na rin ako. Tama ba? Nakakalito minsan. Para masagot natin, ano nga bang kaibahan ng spiritual maturity at ng religious maturity, ma-distinguish natin yung dalawang yon, etong gagawin natin. Meron akong ipapakilala sa inyo na mga naging nakasama ko sa aking buhay. You see, most of you know that I also work as a station manager sa isang radio station. And dahil sa line of work, ang dami kong nakilala, mapa-kliyente sa advertising, mapa-listeners, mga partners namin, mga katrabaho ko, ang dami naming nakilala, ang dami kong nakilala. At meron akong dalawang kakilala, mga katrabaho, na ipapakilala ko sa inyo, tutulungan nila tayo para ma-identify natin ano nga bang kaibahan ng religious maturity at spiritual maturity. Are you ready? Pakisabi, ready na, Brother Bars. Pakitaas ang kanyang kamay, pakitapi ka na sa kanan, sabi mo sa kanya, ready ka na ba? Pakitapi ka na sa ang kaliwa, pakitaas ang kaliwang kamay, pakitapi ka na sa kaliwa, pakisabi, hindi ako matutulog. Siesta kasi ngayon.
Eto na, yung una, yung dati naming technician. Meron kaming technician, nalaman ko na itong technician namin, hindi siya nagsisimba. Never siyang pumunta sa simbahan. Never. Pero eto, sa dami-dami ng taong nakilala kong mababait, isa siya sa mga pinakamabait. Ay, grabe yung pagiging selfless niya. Grabe yung pagiging mabait niya. Yung iisipin niyang ibang tao bago siya. You see, meron yung time na 12:00, absent yung isang DJ. So ako ang magproprograma. Pumunta siya sa booth, "Sir, hindi pa kayo nagla-lunch. Katatapos yun lang sa paperwork." Sabi niya gano'n. "Sir, gusto niyo bang bilihan ko kayo ng pagkain?" Sabi ko, "Sir, wag na. Okay na ako." Kasi maya-maya meron na siyang dala pagkain. "Sir, kain muna kayo habang song yun napiplay." Meron yung time na, "Sir, baka nagugutom kayo, gusto niyong binatog." Lagi kasi may binatog na dumadaan doon sa stasyon namin. Alam ko, paborito yung binatog. "Hindi sir, okay na ako." Tapos bibilihan ka niya. Napaka-selfless niyang tao. Napakabait niya. And you see, mas na-confirm ko pa yon kasi nung pumunta kami sa bahay nila, piyesta nila. Pumunta kami sa bahay nila, kausap ko yung pamilya niya, sinasabi sa akin kung gaano kabait yung tatay nila, yung asawa niya. Ay, sobra pong mapagmahal yan. Grabe yung sakripisyo niya sa amin. And ito pang isa, yung mga bisita na overheard ko na ang pinag-uusapan nila yung technician namin at pinag-uusapan nila kung gaano siya kabait. So talagang confirm. Na-confirm ko na sobra siyang mabait, na talagang napaka-selfless niya. Now let's listen to this. Yung buhay niya ay nagpapatunay lamang ng kaibahan talaga ng religious maturity sa spiritual maturity. And please, don't get me wrong. Alam ko naka-live tayo. Please don't get me wrong. Religious maturity and spiritual maturity are important. They are both important. Kapag dinidifferentiate natin yung religious maturity, hindi ko siya dinidevalue yung religious maturity. Okay, by differentiating them, I am not devaluing religious maturity. Hindi ko sinasabing mas okay ang spiritual maturity sa religious maturity. No, hindi gano'n ang ibig kong sabihin. Okay? Religious maturity is also important. Kasi ano nga bang religious maturity? Religious maturity is about growing in your daily life. Importante, di ba? Ano pa? Religious maturity is Bible reading. Importante, tama? Religious maturity is sacraments. Importante, tama? Religious maturity is being part of the church. Church life, importante, tama? For 2,000 years, maraming mga Kristiyano, yun yung mga God-appointed channels of God's love sa kanila. Yung mga daily prayer, Bible reading, sacraments, religious maturity, importante yun. They are powerful pipelines of the grace of God to make us love like Jesus. Again, importante po yun. So for most people, religious maturity and spiritual maturity grow together. Package deal. Parang yung asawa mo. Tingnan mo yung asawa mo, katabi mo asawa mo. Package deal yan. You grow together. Hindi yung ikaw yung nangunguna. Hindi yung isa asawa mo, hindi na rin nag-grow. Same is true with religious maturity and spiritual maturity. Alam niyo, masaya po akong ibalita sa inyo na yung dati naming technician, unti-unti na siyang nagsisimba. Unti-unti na siyang pumupunta sa church. Alam niyo kung paano nag-umpisa? Nakachat ko siya minsan. Sabi niya, "Sir, member na po ako ng marshal doon sa parokya namin. So dahil nag-marshal ako, no choice ako. Pupunta akong simbahan. Pero gusto ko po yung ginagawa ko." Hindi siya regular na pumupunta ng simbahan, hindi rin siya regular na nagsiserve, pero at least unti-unti na. Nasusundan niyo ako? Pero alam niyo, nagtataka pa rin kasi ako, saan niya nakuha yung ganong values? Kasi hindi siya nagsisimba. Hindi siya nagbabasa ng Bible. Pero yung ugali niya, kung ano yung nakasulat sa Bible. Nasusundan niyo ako? So nagtaka ako, sabi ko, minsan nagkakwentuhan kaming dalawa na lang, panggabi ako noon. So siya yung naka-duty na technician. "Sir, tanong ko lang, saan niyo nakuha yung ganyang values niyo?" And then sabi niya sa akin, "Sir, siguro nakuha ko sa parents ko. Kasi yung parents ko, minahal nila ako unconditionally." I want you to absorb that. Kaya hindi yan nagsisimba, hindi niya nakuha sa Bible, hindi niya nakuha sa simbahan. Saan daw niya nakuha yung ganong values? "Sir, baka sa parents ko. Kasi minahal nila ako unconditionally."
Ang ganda ng sagot niya. Actually, nung sinabi niya yun, kinilabutan talaga ako. It reminded me na, listen to this, it reminded me that that more than church, more than religion, pakinggan niyo to the most important channel of God's love are parents and family. Sila ang importante. More than the church, more than religion, ang pinaka-importante at pinaka-unang gagamitin ng Diyos para ibigay ang grasya niya sa mga anak nyo, it's not really the church. It's not really religion. But kayong mga magulang, kayong pamilya. Tanong, sino po ang mga magulang dito? Taas ang kamay. Sabihin nyo, ako yon. Palapakan naman natin yung mga magulang natin. Mga magulang, parents, as in magulang, parents, hindi yung magulang na negative Mga parents na lang, yun na lang. Mga parents, listen to this, kayo po ang kausap ko dito sa susunod kong sasabihin. More than the scriptures, more than the sacraments, you are God's first pipeline of His grace para sa mga anak ninyo. Your children will know Jesus if you love them like Jesus. I want you to absorb that. All parents, including online, if you want your children or your children will know Jesus if you love them like Jesus. O, di ba nanahimik yung mga magulang, ina-absorb talaga nila. Nagre-reflect sila. Iniintindi nilang mabuti. Yung pangalawa naman ito, so yun yung una, yung technician namin. Yung pangalawa ito, ito yung pangalawang kakilala at katrabaho ko. Dati ko siyang katrabaho. Isa po siyang station manager sa isang sister station namin. Actually, yung asawa niya talaga ang ipapakilala ko sa inyo. Ayoko rin sabihin kung anong stasyon niya, anong lugar, kasi naka-live stream tayo. Pero ang isi-share ko sa inyo yung asawa nung katrabaho ko. Station manager din ng isang radio station, sister radio station namin. Ngayon, nung nalaman namin na naghiwalay sila, nagulat kami. Nagulat kaming lahat. Talaga, hiwalay na kayo ni ganyan. Oo, sir, hiwalay na kami. Bakit kayo naghiwalay? Listen to this. Takang-taka kami kasi yung asawa niya ang bait. Sobrang bait. Walang bisyo. Laging nasa simbahan. Lay minister pa nga. Alam niyo lay minister? Iman Subo. Body of Christ, katawan ni Kristo. Tapos kapag sa dulo na, buto na lang ni Kristo. Mga ganun. Siya yun, lay minister yun. So takang-taka kami kasi sobrang bait, walang bisyo. Bakit kayo naghiwalay? Tapos nagkwentuhan kami minsan nung mister niya. Kasi punta kami ng Iloilo, TLMC, ibig sabihin Top Leaders Management Conference, gathering ng lahat ng mga radio station managers sa Iloilo. So dala-dala niya yung asawa niya, nakapagkwentuhan kami ng asawa. Unang mga minuto pa lang gumaan na ang loob ko sa kanya. Bakit? Ano niya kung bakit? Grabe yung faith niya. Pinag-usapan namin faith, pinag-usapan namin Bible, nagbabasa ng Bible, alam niya ang Bible, nagro-rosaryo pa nga. So sabi ko, takang-taka ako. Bakit naghiwalay sila? Mabait naman siya. Alam niya ang sabi ng manager na kasama ko. Alam mo sir, for the past 15 years, I was verbally and emotionally abused. Pinaramdam niya sa akin, buong buhay mag-asawa namin na basura ako. Dagdag pa niya sa akin, oo sir, relihiyoso siya, pero relihiyosong mamaw. Alam niyo yung relihiyosong mamaw? Relihiyosong halimaw. Relihiyoso nga, pero ang sama rin ng ugali sa loob. Tignan mo yung katabi mo, relihiyoso ba yan? Relihiyoso lang ang sinabi ko Diba? Alam nyo, listen to this, maraming ganyan. Hindi sa katabi nyo. Maraming ganyan, yung relihiyosong mamaw, yung relihiyosong halimaw, na akala natin spiritually mature na sila, pero hindi pa pala. Nasusundan nyo, basa-basa naman ng Bible. Simba naman ng simba. Pero pagdating sa bahay, mamaw. Tingnan ng katabi, pogi, di ba? Maganda. Now, Brother Bars, sige, spiritually mature, religiously mature, paano nga ba malalaman na spiritually mature ng isang Kristiyano?
Gusto niyo malaman kung paano? Si-share namin sa inyo. Meron tayong 9 signs. Ilan ulit? Listen to this kung meron ka nito or ilan lang sa mga ito or isa, dalawa, okay na yon. Ibig sabihin, you are moving towards holiness. So tingnan mong mabuti. I want you to, gusto mong isulat or take a picture. And then, etong request ko sa inyong lahat habang pinag-uusapan natin to, I want you to assess yourself. Ganyan ba ako? Assess mo lang sarili mo. Okay? Tapos doon malalaman kung spiritually matured na tayo. Are you ready? Let's do this! Okay, Brother Lawrence will share with you the first 5. Ako naman po will share with you the last 4. So my dear Feast the Bupan family, please welcome our brother, Lawrence Bandong! Siesta daw eh. Ganda, no? Siesta, fiesta. Tinatanong ko si Clarissa kung anong ibig sa English ng siesta. Anyway, eto pong nakaraang linggo, may isang tanong na pinagdidibatihan ng marami. At ito yon, kung nagbago na ba si Moira? Diyan ba yan? Yan yung talagang naging ugong-ugong eh. Kasi, for those who do not know the story, ito po ay isang teleserye, no? So, she has done a lot of bad things in life. Pero nung nakulong po siya, bigla hong nagkaroon ng turnaround, parang soul to Paul. Ano? Nagbabasa na siya ng Bible, reciting and preaching verses as well. But the big question is, ano nga ba ang sukatan ng pagbabago o change lives and maturity? So tulad ng nasabi ni Brother Bars, we have 9 signs of spiritual maturity. So these are not just signs, but these are must-do in our Christian journey as well. Pakisabi nga sa katabi, you are very blessed. Dahil napakahalaga po ng pag-uusapan po natin ngayon, I call them as game changer in Christian faith. You know that you are moving towards holiness if, are you ready? Number 1, I want you to absorb this. You are growing in receiving God's love. You are growing in receiving God's love. Pag pinag-uusapan po natin yung mga saints, we always think of the saints as people who love God. But if you think it deeply, that is just secondary. Before anything else, saints are people who allow themselves to be loved by God. Baunin niyo po ito. This is really my favorite definition of holiness. In 1 John 4 verse 19, nasabi po doon that we love because He first loved us. Here's my definition for holiness. Holiness is allowing God to love you and to love you and to love you and to love you and to love you until you cannot keep loving Him back. Amen? So yung pagmamahal natin sa Diyos, it's just but a response to the overwhelming love of God. Now, but in reality, why is it that we find it difficult to receive love? Ako, going back, I would admit to you that this area is really my struggle. In our relationship, tingnan niyo po yung mga marriages, yung relationship. Ano ang mode natin usually? Ikaw ba yung laging nagmamahal at bihirang magmahal? In your relationship with God, are you the one loving God or nagpapamahal ka sa Panginoon? The reason why we find it difficult to receive love is because of this. We have empty love tanks. Sabi nga ni Brother Bars kanina, yung malaki ang role ng parents that we are the first person to refill or to fill up the love tanks of our children. This is the foundation of spiritual maturity. If at every single moment of every single day, we see God loving us, your life will change. But if you think you earn God's love by being righteous, then it's easier to fall into spiritual arrogance. Madali po itong mapansin. If ikaw yung nagmamahal, magkamali ka lang, guilty ka na. Hate mo na yung sarili mo. Love is nasabi po ito sa Feast Conference, our self-worth
is not achieved but received. Our self-worth is not achieved but received. Ito, nakuha ko rin po ito sa klase namin. Ang akala ko kasi noon, ang love tank natin, mayroong pipe papasok, and then mayroon ding pipe palabas. Parang nire-refill tayo ni Lord and then pinapasa natin. Pero ang holiness po ay parang ganito, parang isang tangke na punong-puno ng tubig. Pamahal ka sa Diyos up to the overflow. Hayaan mong punuin ka ng pag-ibig ng Diyos hanggang sa punong-puno ka na at nag-o-overflow na siya and then tumatalsik na ang pagmamahal na yon sa mga taong lalapit sa iyo. Amen? So, that's one. You allow God to love you first. And if God's love is overflowing in your life, we will be growing into the second sign. Sign number 2, you are growing in gratitude. You know, if receiving God's love is the starting point of your soul journey, gratitude for that love is your daily fuel. Gratitude to God is the big why of your entire life. Alam po natin that we are maturing spiritually when you see love, His love everywhere. And every action you make is a thank you to that love. 1 Thessalonians 5 verse 18, it says there, give thanks to the Lord in all circumstances. Yung kanta na, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Parang magkasalungat, pero ang ibig sabihin lang, according to Rick Warren, is pwedeng magsabay ang good things and bad things that are happening into our lives. Pwedeng magsabay ang joy and sorrow. But if we are filled with the overwhelming love of God, we see the joy. We can see good things. And we believe that it shifts us to the gratitude that all things, including everything, will work for our own good. Amen? So third, tama yung sinabi ni Brother Bars, habang tinitingnan natin to, dapat ina-assess natin yung sarili natin. Number 3, alam niyo may pattern po yan eh. Nagpamahal ka sa Panginoon, magiging grateful ka, and then after naging grateful ka, you are growing in a healthy self-love. 100 selfies, ngunit wala ni isang self. #love yourself. But how can you love yourself if you don't have a self in the first place? Problematic people, broken people do not like and love themselves. Healthy self-love is foundational. At saan po ito mag-uumpisa? It will start from within. When you receive God's love, then you learn to love yourself. Spiritually mature people like themselves. They celebrate their uniqueness. Subukan po natin. Put your right hand over your chest. Pakisabi nga po, I am wonderful. I am amazing. I am valuable. I am loved. Ano pong nararamdaman nyo? Kapag you get into it, nararamdaman nyo na naniniwala kayo, and then that's the level of your self-love. Okay? Kaya siguro nahanap bakit yung mga t-shirts natin, bakit you are love eh. Hindi na kaya bakit I am love na lang o we are love. Because maybe it's really hard for us to we need some reminders every single day na pag nakakita ka, you are love, and then we remind each other. In Mark 12 verse 31, love your neighbor as yourself. Ito lagi kong favorite na analogy, parang eroplano. Okay? Yung isang pakpak ay loving yourself, the other wing is loving others. So dapat balance yan. And what will help you to do the balance is loving God. Fourth sign. So okay na. Nagpamahal ka sa Panginoon, nagiging grateful ka araw-araw, you are growing in healthy self-love. Then number 4, you're growing in freedom. I don't know about you, but many of us, religious or not, have our own skeletons in the closet. We are
battling with different kinds of addiction or struggle, whether gambling, alcoholism, smoking, porn addiction, ugly sex, and other destructive compulsions. Brother Bo is very courageous enough to admit it to his flock and overcome his years long battle and discovering that all addictions are rooted to our hunger for love. All our addictions. Let me speak to parents here. Wala pa akong nakitang parent na hindi kino-complain ang mga gadget ng mga anak. Okay? But the younger generation now is, pag hindi napapansin po talaga sa bahay, they go to their favorite spot, which is a gadget. So if we want to take away the gadget, we have to replace it by spending time with them. And for working parents, that may be a struggle. Okay? Nasubukan nyo na po bang mangako na babaguhin ang ititigil na yung bad habits o yung kantang gusto kong bumait pero hindi ko magawa? Yung kanta ni Gary B na nawawala, bumabalik, eto na naman. Alam niyo po, ang game changer po dito is when you allow to be loved by God, you learn how to love yourselves, and it will be very easy to accept yourselves, forgive yourselves, and God will send us friends who will love you as well, and then you will grow in freedom. My dear friends, Jesus is committed to set you free. Ano man po yan? In Luke 4 verse 18, Jesus said, His Father sent Him to proclaim freedom to the prisoners. Okay? Number 5, you're growing in deeper trust. Alam niyo, yung habang nanonood ako dito, halimbawa may kaibigan ka, no? Naglalakad kayo ng kaibigan mo, tapos biglang sinabi niya, dapa! Dadapa ka ba? Depende kung nagtitiwala ka sa kaibigan mo. Medyo may kurot to kasi it says there that the reason why we find it hard to follow God, it's because we don't trust Him that much. Kahit sinasabi natin na nagtitiwala tayo sa Diyos. A disobedience problem is a trust problem. We believe that the path that will give you the joy and fulfillment ay gusto na nating kunin dahil hindi tayo naniniwala na baka hindi natin makuha. Marami tayong baka. Ala nang dumating. Marami tayong sayang. Sayang na din ito. Palay na ang lumalapit sa manok. I-grab ko na, baka wala nang dumating. Sayang. But obedience is believing that God can be trusted and He will supply all your needs. Sa mga nanliligaw o may sinisinta, alam niyo po ba kung ano ang pinakamasakit na marinig? Yung FLT. Alam niyo yung FLT? Friends lang tayo. Di ba? Pero hindi ka naman ni-reject. Dineclare ka lang na hindi kita masusuklian, pero friends lang tayo kasi baka kailanganin kita. Sa if we think it deeply, di ba parang ganun din ang response natin sa Diyos? When Jesus is offering to us to have a personal relationship, parang sinasabi rin natin at times na, Lord, di pa ako handa Hindi ko pa ako handang bitawan itong mga bagay na to. Pwede bang friends lang tayo? Kasi baka kailanganin din kita. My dear friends, do not take a doubt in entering into personal relationship with God, with Jesus. Allow Him to love you because the one who can love you the most is the one who knows you the most. Amen? Ano ba? Let's give a big hand to Brother Lawrence. Ano yung una? Krrr. Number 6, eto na. Sulat nyo, picturean ninyo.
You're focused on the spirit of the law, not the letter of the law. Again, we are talking about the 9 signs of spiritual maturity. You are a spiritually mature person kapag you are more focused on the spirit of the law, not the letter of the law. Brother Bars, anong ibig sabihin niyan? Alam niyo, yung message na yan, that was a huge statement sa buhay ni Jesus. Alam niyo, isa sa mga prinsipyo ni Jesus. Tanong, bakit galit si Jesus sa mga Pariseo, sa mga Pharisees, sa mga high priest? Tanong niyo kung bakit? Kasi yung mga Pariseo, yung mga Pharisees, yung mga high priest, they are more focused on the letter of the law. Ano yung letter of the law? Yung nakasulat sa law, yung nakasulat sa batas. Hindi talaga sila focused sa spirit of the law. Ano yung spirit of the law? Which is kung bakit siya sinulat, bakit siya ibinigay. Ang ganda ng sinabi ni Father Lawrence kanina nung homily. Sabi niya yung law, hindi naman talaga yan para pigilan tayo. Ang spirito ng law, to be more loving. Oh, di ba? Yes, you go by the book, sige. Pero dapat, at the end of the day, gabi na, at the end of the day, dapat we can be more loving. That's the spirit of the law. 6 times in the gospel, si Jesus naggamot sa Sabbath day. Bawal yun. Sabbath day, manggagamot ka, nasa law yun. Bawal. Kaya yung mga Pariseo, nung nakita yung taas kilay, laki mata. Kasi bawal. Kaya nanlaki talaga yung mga mata nila. Bawal gumalaw, bawal manggamot pag Sabbath day. Anong sabi ni Jesus? Ang ganda, basahin natin. Mark chapter 2 verse 27, sabi niya, the Sabbath was made to meet the needs of people and not people to meet the requirements of the Sabbath. Ay, matindi ang statement na yan kung iisipin natin. Let me rephrase the verse. I-rephrase ko. Laws were made for people, not people for laws. I want you to absorb that. Ang batas, ang law ng Diyos, the commandment of God, the laws of God, ginawa para sa tao, para mamuhay ng maayos, para maging mas mapagmahal, hindi yung tao ang ginawa para sa batas. Ibig sabihin, in God's heart, people come first, not laws, not commands. Priority lagi ang tao, hindi ang law, hindi ang batas. Ang law, God's commands, ang mag-a-adjust sa pangangailangan ng tao. Eto na, tulad sa Sabbath, ang law, nakasulat sa law, God's law, bawal manggamot pag Sabbath. Pero kailangan na niyang manggamot sa oras na yon. Kailangan niya na ng healing sa oras na yon. Sa araw na yon, hindi mo pa ba gagamutin? Nasusundan niyo ako? Am I making sense? Hindi ko gagamutin kasi bawal. Yan ang nasa batas eh. Bukas na lang kung namatay na. Nasusundan niyo ako? You are focused sa nakasulat, letter of the law, pero hindi ka focused sa spirito ng law na dapat mas maging mapagmahal ka, kaya binigay yun. Nasusundan? Kahapon, ang Feast Dagupan po ay nagkaroon ng Pilgrimage of Love. Bisita Iglesia sa Ilocos Sur. Kahapon, sabi nung nag-lead sa amin sa pangalang Benzmac. Sabi niya, bago kami umalis sa group chat, sabi niya, if you have Feast Dagupan shirt, suit nyo. Strongly encourage. Pero kung wala, okay lang naman. So, kahapon, ewan ko, napansin siguro ng mga kasama ko, most of them naka-Feast Dagupan shirt. Any Feast Dagupan shirt. Ako hindi. Oh, di ba? Pansin nyo? Etong si Mama, tsaka si Jubel. Si Jubel din nagbaon ng You Are Love shirt yan. Magpapalit sana. Pero nung nag-stop over kami sa Sentrum, sa Candon. Candon ba yun, Doc, no? Candon. Sentrum Candon. Biniro nila akong dalawa. Sabi nilang dalawa, agka-Feast Dagupan shirt.
agkaka-UR Love shirt. Sa mga hindi po nakakaintindi ng Tagalog, oh, hindi ka naka-Feast Dagupan shirt, hindi ka naka-UR Love shirt, ikaw pa naman ang builder. Ganon. Piniro nila ako. And then, ngumiti lang ako. Sabi ko sa kanya, yeah, actually sinasadya ko. Bakit? Hindi po lahat ng kasama namin kahapon umaattend ng feast. So wala silang Feast Dagupan shirt. The reason kung bakit ang instruction ni Brother Benz ay magsuot tayo ng Feast Dagupan shirt para maramdaman natin yung oneness. May mga kasama tayong hindi taga-feast. So kapag nag-Feast Dagupan shirt din ako, baka they will feel na baka, ay, hindi kami belong. At ayoko yon. So ang sabi ko, sasamahan ko kayo para maramdaman ninyong you belong to this community. The letter of the law, relate natin. Ang instruction, Feast Dagupan shirt. Pero ang spirito nun, para oneness. Na nasusundan nyo? So ako, hindi, oneness ang spirito niyan eh. So, okay, hindi ako mag-Feast Dagupan shirt. Para may kasama yung mga iba naming mga kasama sa pilgrimage na hindi taga-feast. That's the reason why. Alam nyo, nung sinabi ko dun sa dalawa, kay Mama, kay Jubel, tumahimik na sila. Tanong, ito pa. Be honest, ha? Be honest. Sino sa inyo ang galit o naiinis pag may na-late? Taas ang kamay. So, ayoko kayong kasama. Ako po kasi, but thank you for your honesty. Opo. Makinig po muna. May mga times kasi na late ako. So, struggle ko po talaga yan. So please, ipagdasal niyo ako. Kailangan ko ng grasya ng Diyos. Pero here's the thing. Ito kunwari, may na-late, usapan nyo. Okay, itong oras, na-late siya. Tama naman na bawal mali. Pero nung na-late siya, siguro dala ng emosyon, nasigawan mo. Bakit ka late? Ganyan. Ganun na. So ito na yon. Mali na na-late siya kasi nasa instruction, the letter of the law, bawal mali. Pero ang spirito ng law na yon ay para okay, para mas makatulong sa'yo, para mas maging okay tayo, pero sinigawan mo. Nasusundan niyo ako? So dapat mas focus tayo doon sa spirit of the law. I am not saying na na okay, mali. No, ang ibig kong sabihin, maling-mali, pero mali rin na sigawan mo siya. Nasusundan niyo ako? So, again, dapat focus tayo sa spirit of the law. Lalo na sa law ng Diyos, not just the letter of the law. If we put the letter of the law over relationships, alam natin we are not yet spiritually mature. It's love. Ganda ng sinabi. Kaya kanina nakikinig ako ng homily ni Father Lawrence. Ganda. Inumpisan na niya yung talk ko. Sabi kong gano'n. Susundan ko na lang mamaya. Number 7 is this. You know that you are spiritually mature kapag you are finding God in the ordinary. We Catholics, we really believe that in the Eucharist, in the Mass, God is really physically present. Lahat tayong Katoliko, we believe that in the Mass, ang doon ng Diyos, physically. So, okay, naniniwala tayo dyan. Akalain mo yun yung tinapay, naging katawan ni Kristo physically. Extraordinary yun, tama? We find God there. Kaya nga we go to Mass because we will find God there. Also, ito pa, another situation. In a very unique way, God is also present when we gather together as church. Tama? Last week, pinag-usapan natin yan. Nasa Bible yan, di ba? Na kapag nag-gather tayo and we pray, regardless kung sino ka pa, hindi ka pa nag-toothbrush, hindi ka pa kumain, babae ka, lalaki ka, may ngipin o wala, matanda, bata. When we gather and pray, we form the body of Christ. So God is there. Tama? Extraordinary yon. Now, here's the thing. Listen to this. After the Mass, after the feast, do you still find God? Or iniiwan mo na lang siya dito sa loob ng simbahan, dito sa Gurings, doon sa parokya? In your ordinary moments sa buhay mo, do you still see God?
sa trabaho mo, sa negosyo mo. Ordinaryo yan, common, laging nangyayari sa eskwelahan, sa pamilya mo kapag kausap mo sila. Nakikita mo pa ba ang Diyos? O baka paglabas mo dito, hindi to ko, yes Lord, amen. Ganun ka. Labas mo, wala na. Iniwan mo na si Lord dito. Hindi mo na dinala sa trabaho mo. Na nasusundan niyo ako? If our God encounters do not overflow outside church settings and religious gatherings, we don't get the point of God's kingdom. Dapat yung dito, nakita mo ang Diyos, dalhin mo. Ang problema kasi sa atin, minsan mga Katoliko lang tayo pag linggo. Kilala lang natin ang Diyos pag linggo. Lunes, balik ulit tayo sa nasusundan niyo ako. Dapat, dala-dala natin, kinuha natin ang Diyos dito, dala-dala natin. Pag-uwi natin ng bahay. Sa trabaho, eskwela. Alam niyo, God wants to meet you kapag nanonood kayo ng sine. Sana doon nakikita niyo rin ang Diyos. God wants to meet you kapag nanonood kayo ng Netflix, lalo na ng K-drama, at nagpupuyat ka, sabi mo, last episode na. Pero nakadalawang season ka na. God wants to meet you there. Yung makita mo rin ang Diyos doon. Pag nagde-date kayo ng asawa mo, gusto ng Diyos, nandun din siya, nakikita mo ang Diyos. Nasusundan niyo ako, hindi lang yung nagpe-praise and worship ka dito, hindi lang yung nagsisimba ka, doon mo lang makikita ang Diyos. Hindi. In your ordinary lives, pag nakikita mo na ang Diyos, spiritually mature ka na. Kahit sa boss mo na ayaw mo, ay nakikita ko ang Diyos sa Kanya. Again, spiritually mature ka na. God wants to meet you in the ordinary. Naghuhugas ka ng pinggan, nagluluto ka, sana nakikita mo ang Diyos. Naglalaba ka, sana nakikita mo ang Diyos. Gumagawa ka ng report mo sa work, ng presentation mo sa work, ng sales report mo, ng lesson plan mo, sana nakikita mo ang Diyos. Because God wants to meet you in the ordinary. Tingnan mo yung katabi mo. Ordinary yan. Hindi, special. Sabi niyo, yeah, in a way, special. Pero kung titignan mo, baka yan na yung lagi mong kasama. Nagsasawa ka na nga sa mukha niya. Siya na lang ang lagi mong kasama sa feast, mag-invite ka naman. Mag-invite ka. Pero sana nakikita mo ang Diyos sa Kanya. And then in that way, spiritually mature ka na. Number 8, you're growing in humility. Sabihin niyo nga humility. What is humility? Kapag sinabi mo bang, humble ako, humility pa rin yun. Ang humble ko kaya, mga ganon. What is humility? Humility is acknowledging your brokenness before God and others. Na sinasabi mo na ikaw din, broken ka din, makasalanan ka rin. Lahat tayo ito makasalanan. Worship leaders, preachers, yung mga nagsiserve, lahat makasalanan. We all have our brokenness. Walang angat sa isa. Wala. Humility is admitting your desperate need for unstoppable grace. Yung lagi kang nag-aas, humingi ng grasya galing sa Diyos. Kasi alam mo, pag walang grasya galing sa Diyos, papalpak ka. Lagi ko ito sinasabi sa intercessory ministry natin. Sabi ko, pag-pray niyo ako lagi. Kasi kapag hindi niyo ko pinagdadasal, papalpak ako. Hindi lang dito, kundi sa buhay ko. I always thank the intercessory ministry. Kasi salamat po sa pagpipray sa akin. Kasi grasya, nakaka-receive ako ng grasya, kaya hanggang ngayon, hindi pa ako pumapalpak. Kaya pagdasal niyo ako, pagdasal natin ang bawat isa. Because we need grace. Gusto niyo ng physical grace? Tingin kayo sa likod. Ayan, yan si Tita Grace. Siya po ang head ng intercessory ministry natin. If you want to be prayed over, mamaya, after the feast, kung sabi niyo, ay, gusto ko magpa-pray over, punta po kayo sa kanila, ipipray over nila kayo. Sa kanila rin po ako nagpapa-pray over. May mga times na kapag bago mag-start ang feast, magpapa-pray over sa kanila. Or after ng ginagawa. So palapakan naman natin yung intercessory ministry natin. Humility is the only antidote to self-righteousness. Humility is the mother of all virtues. Why? Because it opens us to God's love. Pansin nyo, bumalik ulit tayo sa number 1. Ano yung number 1? Receive God's love. Diba, bumalik lang. That's number 8. And here's last. Ito yung ultimate mark ng spiritual maturity. Ito na talaga yung pinakamatindi.
na sign ng maturity. Are you ready? Number 9, you are growing in selflessness. Yung tipong hindi na sarili mo ang iniisip mo. Iba na, ibang tao. Yan ang pinaka-peak ng spiritual maturity. Yan ang pinaka-peak ng holiness. Hindi mo na iniisip ang sarili mo. Ano nga bang ibig sabihin ng selflessness? Tanong niyo kung ano? Self-sacrifice. Self-sacrifice is the greatest sign of holiness. Self-sacrifice is the greatest sign of holiness. It's giving without expecting anything in return. Yung nagbigay ka, hindi ka nag-expect na may babalik sa'yo. This self-sacrifice ay rooted sa profound trust sa pagmamahal ng Diyos. Kaya ka selfless kasi alam mong mahal ka ng Diyos. At yan ang ipinakita ni Jesus. Alam niyo kung tutuusin ito, yung eksenang yan, bago ng eksenang yan, may choice naman si Jesus na umatras. Meron. Yung, wag na lang, ayoko. May choice siya para umatras. But he had this profound trust sa pagmamahal ng Diyos, sa pagmamahal ng kanyang Ama sa langit na kailanman hindi siya pababayaan. Kaya naging selfless siya. Nasusundan niyo ako? Kaya siya naging selfless kasi alam niyang mahal siya ng Diyos. Kaya, okay Lord, sige na. Ganun din tayo. And we are called to be selfless also. Tingnan ng katabi, selfless ba yan? Sa mag-asawa, husbands, be selfless to your wife. Wives, be selfless to your husband. Ay, pag ganon, smooth ang relationship ninyo. Kung sinabi ng asawa ninyo, tara, magsha-shopping tayo. Ayaw mong mag-shopping, be selfless, mag-shopping kayo. Pag sinabi niya, akin na ang credit card mo o ATM mo, pang shopping ko, ibigay mo. Bakit? Kasi naniniwala ka, mahal ka ng Diyos eh. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka mawawalan. Am I making sense? Ibig sabihin, you don't need to wrestle with others to grapple and grab what you need, no. Because you trust God that you're already blessed and more blessings are on their way. And you know, kapag ikaw ay nagbigay sacrificially, you will receive it back 100-fold. Amen ba tayo dyan? Tanong. O, dami ko nakitang pumalakpak. Nakita ko yung mga pumalakpak. Nakita ko yun. Nakita ko. Eto na. Why are we giving sa LO? Bakit tayo nagbibigay sa love offering? Tanong niyo kung bakit. Bakit kayo nagbibigay? Kasi because you are all selfless. Na kahit uling pera ko na to eh. Pang milk tea ko na sana to eh. Pang kape ko na eh. Ibibigay mo pa rin. Bakit? Selfless ka. Bakit? You have a profound trust to God na hindi ka mauubusan, na hindi ka mawawalan. Yun. That's selfless. Nasusundan niyo ako? Be selfless. Mamaya po, we will be again selfless. Natandaan ko yung mga pumalakpak. Nabiro lang. I hope na take note niyo yung siyam. Okay na, natandaan ninyo or na-picturean ninyo yung signs of maturity. Pero if ever na hindi nyo na-memorize, hindi nyo na matandaan, ito lang ang tandaan ninyo. Love like Jesus. Yun na yun. Kasi kapag pinagsama-sama mo yung siyam, yun lang ang ibig sabihin yan. Love like Jesus. Pakitaas ang kanang kamay. Come on! Pakitapik ang nasa kanan. Sabihin mo, love like Jesus. Love like Jesus. Pakitaas ang kaliwang kamay. Pakitapik ang nasa kaliwa. Sabihin mo, I will love you like Jesus. Bakit importante na ma-define natin yung 9 signs of spiritual maturity? Tanong niyo akong bakit? Uulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Kasi, our definition of the church, dyan nakabase, dyan nakadepende. Nakadepende yung feast na binibuild natin doon sa meaning natin ng spiritual maturity. So yung siyam na yan, doon nakadepende yung church na binibuild natin. Yung community na binibuild natin.
if Jesus loves us in our brokenness, sa ating sinfulness, mga kapatid, my dear Feast Dagupan family, pakinggan nyo to. We have no choice but to love also people in their brokenness and in their sinfulness. That's our call. Mga kapatid, dito sa Feast, we need to love people in their brokenness. We need to love people in their sinfulness. We need to love like Jesus. May I invite everyone to please stand. Amen. Blessed so far. Love like Jesus. I would like to end this talk with a Bible story. And I know you are all familiar with this story. Familiar kayo dito? Merong yung isang situation, instance sa Bible na may grupo ng mga holy men, mga quote-unquote banal na tao. Grupo ng mga taong simbahan. May mga grupo ng taong simbahan at pakipatay na po yung ilaw. Grupo ng taong simbahan na nagdala sa isang babae. Itinapon kay Jesus. Ang sabi, "Oh Jesus, taong simbahan tong mga to. Oh Jesus, nahuli namin. Caught in the act of adultery. Ano ang gagawin natin?" Sabi sa batas ni Moses, sabi sa law, patayin siya sa pamamagitan ng bato. Kasi adultery eh. Yun ang nakasulat sa law. So yung mga taong simbahan, ready na? May dala ng bato? Ready na? Babatuhin na yung makasalanang babae. Yung adulterous woman. I-stop ko doon. Commercial. Minisa. Hindi nga eh. Parang as far as I know, most of the times, ang unang-unang magkukundina sa mga makasalanan, tayo rin na taong simbahan. Meron ako nakikita sa Facebook, nagkamali, video, viral video, yung mga nag-comment, loko ka, wala ka talagang kwenta, ganun. Nakita ko yung isa nagsuserve sa parokya. Nasusundan niyo ako? Taong simbahan, sila ang unang ng bato. Doon sa... Nasusundan niyo yung punto ko? Minsan tayo pang mga taga-simbahan ang unang nambabato sa kanila. Balikan natin yung kwento. So tinanong, Jesus, "Oh Jesus, anong gagawin natin? Nahuli namin, nakikiapid, adulteros, makasalanan, sabi sa law, batuhin, pamamagitan ng patayin, sa pamamagitan ng bato." Alam niyo yung sabi ni Jesus, ang tindi. Ang sabi niya ay, ito, "He who has no sin, cast the first stone." Ang tao na walang kasalanan, siya ang unang bumato. Other versions, other manuscripts, ang sinabi doon, "He who has not done the same sin, cast the first stone." Kung sino man sa inyo ang na walang kasalanan kaparehas nito o kasing bigat ng kasalanan niya, siya ang unang mambato. Alam nyo, after niyang sinabi yon, yung mga taong simbahan na to, unti-unti, ibinaba yung bato. Nagsialisa. Umalis. And here's the thing. Itong gustong-gusto ko to. Nung umalis na yung mga tao na mambabato, imagine niyo to Anong sabi ni Jesus? Ang sabi niya, "Woman, where are they?" Woman, nasaan na sila? Pakinggan yung mabuti to, huwag niyong palagpasin to Yung salitang woman, nung panahon ni Jesus, it's a sign to show respect doon sa babae. Ulitin ko. The word woman is a sign that you are showing respect sa babae.
The other woman na tinawag ni Jesus na woman, Mama Mary. Sabi niya, woman, behold your son. Son, behold your mother. Nirespeto ni Jesus yung nanay niya. Nanay niya eh. Pero yung makasalanan, nirespeto pa. Anong sabi? Woman, where are they? Imagine that. Makasalanan, sinaktan ng Diyos, binigyan pa rin ng respeto ng Diyos. Grabe, tumata yung balahibo. Balikan yung kwento. Woman, where are they? Sabi ni Jesus, ay sabi nung babae, wala na po. Umalis na po sila. Ito pang matindi. Pakinggan nyo to, huwag nyo palagpasin to. At gusto kong tignan nyo yung sequence, ha? Yung sequence. Anong sabi ni Jesus? Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. I think nasa slide yan. Tingnan nyo mabuti, ha? Tingnan nyo, ha? Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. Tingnan nyo ang sequence. Hindi niya sinabi na, pakinggan nyo to, from now on, sin. And then I will not condemn you. Sinabi niya, hindi kita kinukundina. Mahal kita. Sige, magbago ka na. Ibang-iba, pagbaliktad, magbago ka muna, bago kita hindi kundinahin, magbago ka muna, bago kita mahalin. Iba, di ba? Pero ang Diyos sabi, mahal na kita. Mahal kita. Hindi kita kinukundina. Sige, magbago ka na. Repent. Some religious people, pinagbabaliktad kasi. Sin no more, and then I will not condemn you. Yung tipong magbago ka muna, bago ka pumunta ng simbahan. Magbago ka muna, bago ka, palitan mo muna, baguhin mo muna yung masama mong ugali, bago ka magsimba. Hindi po ganun ang sinabi ni Jesus. Bago pa magsisi, yung adulterous woman, o hindi nga niya alam kung magsisisi, pero eventually nagsisi, di ba? Pero kahit hindi niya alam kung magsisisi, hindi niya alam kung magbabago, ang sinabi niya, mahal kita. I will not condemn you. Mahal kita, as is, where is, maging sino ka pa, ano pa ang nagawa mo, alam ni Jesus na yung pagmamahal niya, yun yung babago sa Kanya. Nasusundan niyo? And right now, I know you are all in that situation. Lord, ang baho ko na, ang dumi ko na, ang dami ko ng kasalanan. But today, God is telling you, Jesus is telling you, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi yung bago ka muna, bago kita mahalin. Hindi! Mahal kita. Maging sino ka man. Ganun ang modus operandi ng Diyos. Pakinggan nyo to because we are building a church that love like Jesus. Ito ang modus operandi ni Jesus. Allow His love. Mamahalin niya muna, and He will allow His love to change the person. Yan ang modus operandi ni Jesus. Mahalin mo muna, and allow that love to change the person. Kapag hindi pa nagbabago, mahalin mo lang, and believe and trust that in God's perfect time, magbabago rin siya. Magbabago rin, mahalin mo lang. And mga kapatid, may announcement po ako. Tayo niyo kung ano. Our churches should love in that way. Dapat yung mga church natin should love in that way. Paano? Love like Jesus. Paano? Mahalin mo muna, mahalin mo lang. And allow that love na baguhin siya. Pero alam niyo kung ano nakakalungkot? Tanong niyo kung ano. Some religious people, meron silang 3-step process
in welcoming their members. Brother Bars, ano yung 3-step process na yun? Ito. Believe, behave, belong. Yung tipong kailangan mo munang maniwala sa tamang doktrina, tapos kailangan mong mag-behave para maging belong ka sa simbahan. Yan yung proseso nila. Believe, behave, belong. Maniwala ka muna sa doktrinang ito. Tapos mag-behave ka, huwag kang magano ng kasalanan. And then, belong ka na sa amin. May sasabihin ko ako announcement sa inyo. Tanong nyo kung ano. Dami ko announcements, no? At the feast, hindi ganyan. Dito sa feast, hindi ganyan. At the feast, belong, believe, behave. Yan sa feast. Ngayon, makasalanan ka. Lahat naman tayo. Ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Attend ka lang. Parte ka na dito. Pamilya ka na dito. Kasama ka na namin. Parte ka na ng pamilyang ito. May mga struggles ka ba? May mga pinagdadaanan ka? Brother Morse, hirap pa rin akong magbago. Hindi ko mabitawan yung kasalanan ko. Hali ka lang. Attend ka lang. Mamahalin ka namin. Mahal ka namin. You are welcome here. And we will allow God to change you. Attend ka lang. You need not to be perfect. Porn addict ka pa rin? Sige, attend ka lang. Attend ka lang. Merong kasalanan ka hindi mo mabitawan? Attend ka lang. We will not judge you. Mahal ka namin. You are welcome here. Attend ka lang. Hanggang ngayon ba, nandun ka pa rin sa forbidden relationship? Attend ka lang dito. Isama mo pa nga yun eh. You are welcome here. You are welcome here. Actually, inaanyayahan ko pa kayong mag-serve. Serve kayo. Samahan nyo kami. Serve. Alam nyo, may mga nakita ko or may mga approach sa akin na nakita. Bars, may nakita ko, may kakilala ko, friend ko sa Facebook, nag-post ng mura. Nagmura sa Facebook. Tapos yung isa, nakita ko, nag-post ng bastos. Tapos pagkakita ko sa profile, servant at fish dagupan. Sabi ko, okay. Ano yan? Talaga, pinagsaserve mo? Ganyan? Sabi ko na lang, imagine mo na lang, pag hindi yan umatin ng fish, baka mas malala. Anong punto ko? Every day, we keep on changing. And we allow God to change us. Meron pa naka-approach, Bars, may nakita ko, parang nakita ko sa picture nyo to eh. Servant nyo ata, bakit? Saan mo nakita? Doon, nakikiparty sa may Arellano. Sabi ko, yeah. Welcome lahat dito. Imagine nyo na lang pag hindi pa nagfifisyo. Nasusundan nyo yung punto ko? We believe that every day, God is changing us. We are all work in progress. Hindi tayo perfecto. Lahat tayo may struggles. Sabi ko kasi inyo kanina, struggle ko ang late eh. Nasusundan nyo ako? You are welcome here. Sabihin nyo pa sa iba, welcome kayo dito. Attend lang kayo. My dear Feast Dagupan family, as we worship God today, gawin nyo yung unang step sa spiritual maturity. Ano uli yun? Receive God's love right here, right now. Receive it right here, right now. Because God is here. Alam nyo, the same Jesus who loved the adulterous woman is the same Jesus who is loving you today. Open your heart. The Jesus who died on the cross is the same Jesus na nandito ngayon who is telling you, I love you. Maging sino naman. Trust His love to transform you. Surrender to His love. And one day, you will love like Jesus. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream
Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.